Hello guys and welcome ulit sa aking another travel vlog. And this time nga ay napaka-happy ko dahil dito ko naman kayo ipapasyal sa napakagandang isla ng Bohol, Philippines. Kaya tara at samahan niyo ako hanggang dulo. Umpisahan nga natin sa pag-travel namin mula Aurora hanggang Naiya Terminal 3. Kung saan nga doon kami sasakay ng eroplano papunta sa Panglao International Airport sa Bohol. 10:30 AM nga pala sa umaga yung flight namin. At dahil ayaw nga naming magmadaling araw ng alis, ay gabi pa lang umalis na kami dito sa Aurora. May bagyo din kasi nung time na to at ayaw nga naming maabutan ng ulan o baha sa daan. Kaya naman 7 PM pa lang ng gabi ay umalis na nga kami sa bahay at bumiyahin na kami pa Manila. Sobrang excited ko nga nung mga time na yan. Paano ba naman kasi ay makikita ko na sa personal yung dati sa libro ko lang nakikita na Chocolate Hills. At sa wakas nga ay makakakita na din ako ng Tarsier na lagi kong nakikita sa Facebook. Bandang alas 10 nga pala ng gabi ay nandito na kami sa NLEX. Smooth nga lang yung biyahe namin at walang masyadong sasakyan dahil gabi na. Pasado alas 11 ng gabi ay nakaakyat naman na kami ng Skyway. Hudyat na nga ito na malapit na kami sa airport dahil dire-diretso na lang naman na ito at di nagtagal at nakarating na nga kami dito sa Pasay. At dahil hating gabi na nga ay naghahanap na lang kami ng hotel na matutulugan muna namin. Napakaraming ang hotel dito sa nadadaanan namin kaya lang mga puro 5-star yan. Eh hindi naman kaya ng budget namin yan kaya dun lang tayo sa abot kaya. At dito nga kami pansamantala natulog sa Go Hotels Manila Airport Road. Alam nyo ba nung gabi ay nahirapan pa kaming maghanap ng tutulugang hotel kasi yung unang dalawang hotel na pinuntahan namin ay walang bakanting kwarto. Buti na lang at nahanap namin ito kaya nakapagpahinga pa kami bago yung flight namin kinabukasan. Nakapag-breakfast na nga pala kami nito at nag-check out na kami ng bandang 8 AM. Dumiretso na nga pala kami agad sa airport dahil mas maigi ng maaga kasi maiwan ng eroplano. Kagaya nga pala ng dati ay iiwanan na ng asawa ko itong sasakyan namin sa overnight parking. At pagpasok nga pala namin dito ay dire-diretso na lang kami sa loob dahil nakapag-online check-in naman na kami. At doon na nga kami mag-aantay hanggang sa boarding namin. Buti na nga lang pala at nakapag-breakfast na kami nito bago pumunta ng airport. Kasi alam nyo ba guys, dito sa loob ng airport ay medyo may kamahalan yung mga pagkain. Tingnan nyo naman itong si King at nag-aapuran ng sumakay ng bus at nagagalit na nga siya. Eh hindi pa nga kami pinapasakay ng bus na maghahatid sa amin sa eroplano. At sa wakas nga ay nauna na kaming pinasakay sa bus dahil meron nga kaming kasamang senior at mga bata. Medyo natenga pa nga kami dito dahil hindi pa kami pinapaakyat sa eroplano. Maambon pa naman yung panahon pero buti na lang may papayong si Cebu Pacific. On time nga yung aming alis at buti na lang sa pangatlong beses kong sasakay ng eroplano ay hindi ko pa nararanasang ma-delay ang flight. Hinahanap na nga lang pala namin yung aming seat at yung upuan nga pala namin ay nasa bandang dulo pa. Kasama nga pala namin sa aming Bohol trip at dito sa eroplano yung aking bayaw at yung pamilya niya. 15th year anniversary nga pala nila kaya kami magbobohol. Buzzer beater pa nga sila. Buti na lang hindi sila na traffic, kung hindi ay maiiwan talaga sila ng eroplano. After nga mag-demo ng mga flight attendant ay umandar na din agad itong eroplano. Nasa mahigit 1 oras nga pala yung aming flight mula Manila hanggang Bohol. Ayan nga at lumipad na siya at sa mga oras nga pala na yan ay kapit na naman lang ako sa aking kinauupuan. Kahit si King nga ay natakot din at nakayakap lang siya sa daddy niya. Mukhang kahit ilang beses akong sumakay ng eroplano ay hindi talaga ako masasanay dito. Paano ba naman yung sobrang bilis ng takbo niya tapos bigla na lang siyang lilipad paangat? Eh takot pa naman ako sa height. Pero pag ganyang nasa himpapawid na siya at steady na lang siya ng lipad, eh okay naman na at hindi na nakakatakot. Lalo na pag tumanaw ka sa bintana at makikita mo yung napakagandang view ng mga ulap. Yung tipong makakalimutan mo pa ng dali yung takot mo at mapapalitan ng saya. Akala ko sa motor lang yung may banking besh, pati pala sa eroplano. Malapit na nga pala kaming lumapag dahil natatanaw ko na yung kalupaan at maraming puno. And for the second time nga ay makakarating ulit ako ng Visayas. At ito na nga din pala yung isa sa mga kinatatakutan ko sa eroplano, yung paglapag nito dahil minsan nagbabounce yan. Buti na lang ngayon at hindi naman. At thank you Lord dahil safe nga kaming nakalapag dito sa Bohol. At ganito nga pala ang itsura ng Panglao International Airport. Alam nyo ba dito guys ay meron ng direktang flight mula Bohol hanggang Seoul, Korea. At sobrang daming Korean nga daw ang nagpupunta dito sa Bohol. Sa isang araw nga daw ay 3 flight mula Korea ang lumalapag dito. Pagbaba nga namin ng eroplano ay saglit lang at nakalabas na din kami agad dito sa airport. Sobrang nakaka-excite nga at gusto ko nang makita yung itsura ng Bohol. At ito nga pala si Kuya na sumundo sa amin at siya na nga din yung magiging tour guide namin sa 3 araw. Dito nga pala sa Bohol ay uso yung mga ganitong rent-a-car. Pero kami ay nagsama na din kami ng driver at tour guide dun sa rent-a-car para hindi na hassle yung pagpunta namin sa mga tourist spots. Lalo na at magkakalayo daw yung mga tourist attractions dito. At ito nga habang papunta kami sa hotel ay pinapakita sa amin ni Kuya yung mga pwedeng puntahan dito. At napakaraming ang pwedeng gawin at puntahan dito sa Bohol. Kaya pala talagang kakailanganin mo ng sasakyan kasi magkakalayo yung mga yan. Hindi pala kagaya nung sa Boracay no na kahit tricycle lang yung sakyan mo ay maiikot mo na lahat ng tourist attractions. Sinabi na nga pala namin kay Kuya yung mga lugar na gusto naming puntahan. Kaya naman sinet na niya agad kung ano yung mga unang pupuntahan namin ngayong araw at sa mga susunod na araw. Bago
nga pala kami mag-check-in sa hotel ay kumain muna kami. At sabi nga namin kay kuyang driver ay dalhin kami kung saan may masarap na makakainan dito ng lunch. At dito nga niya kami dinala sa Susan's Kinilaw. Sakto nga dahil madami ding turistang kumakain. 450 pesos nga pala per head yung buffet nila dito. At in fairness, sa 450 pesos na yun ay sulit na dahil masasarap yung mga pagkain. Yung tipong hindi lang basta pwede na yung pagkain. Talagang masarap yung mga luto nila at meron pang kasamang hipon at alimasag. At dito ko nga din natikman yung ibang variety ng seaweeds nila. Masarap din naman siya pero mas bet ko pa rin yung lasa ng ararosep natin dito sa Aurora at yung pukpuklo sa Ilocos. At nasarapan ko dito yung kinilaw nila kasi kakaiba. Meron kasi siyang cream na kasama. Kaya yung lasa niya ay maasim na creamy. At nakarating na nga pala kami dito sa hotel na tutuluyan namin for 4 days and 3 nights. At dito nga pala ito sa Abraham Bohol. Pagka-check-in namin sa lobby ay dumiretso na kami dito sa kwarto namin. Alam niyo ba guys na yung mga hotel dito sa Bohol ay may kamahalan. Lalo na yung mga beachfront na hotel. At ito na nga yung pinakamurang hotel na nakita at nabook ng bayaw ko. At in fairness, sa presyo niyang 4,000 per night ay sulit na. Dahil napakalawak at napaka-spacious nga ng kwarto. Pati yung mga kama ay malawak, yung TV malaki, tapos may balcony pa na may pool view. Kaya naman sigurado magiging komportable yung tulog namin dito ng 3 gabi. Pagka-check-in namin dito ay nagbihis na nga kami agad dahil dediretso na kami ng tour agad-agad. At yun nga ang ipapakita ko sa inyo sa aking next vlog. So hanggang dito na lang muna ulit. Salamat sa inyong panonood. See you sa aking next vlog. Bye!